Nandito ako ngayon sa tambayan naming magkakaibigan. Nagiinuman at humihitit ng sigarilyo habang nagtatawanan. Tol, wala ba tayong babae ngayon? Tanong ko kay Jack ang pinakamaingay sa aming tatlo. Wala, Lander. Dahil ayaw ng mga babae sa bar na sumama sa amin. Dahil masyado mo daw silang pinapahirapan sa kama. Gago, anong akala nila sa akin? Masyadong wild? Bakit? Hindi ba? Pilit naman ni Ricky sabay tawa. Nakaagad namang sinabayan ni Jack. Inis ko silang pinanlisikan ng mga mata bago hinit-hit ang hawak na sigarilyo. Hoy, kayong dalawa. Kaysa kung ano-ano lumalabas niya sa mga bibig niyo. Kumilos na kayo at maghanap ng babae. Dahil kung hindi, malilintikan kayo sa akin. Napapakamot pa ng ulo na tumayo ang dalawa kong kaibigan bago tuluyang lumabas. Naiwan ako naiiling na lamang. Ako si Lander Villarreal, ang nag-iisang apo ni Don Miguel Villarreal. Maaga namatay sa car accident ang aking mga magulang, kaya naman naiwan ako sa pangangalaga ng lolo ko. Sa edad ko 15 taong gulang ay ulila lubos na at sinisisi ang sarili sa pagkamatay ng mga magulang. Lumaki akong pasaway at high school pa lamang ay kung ano-anong bisyo na ang sinubukan ko. Natutong tumikim ng pinagbabawal na gamot pero kaagad din tinigil dahil nahuli ako ng lolo at galit na galit ito sa akin. Kahit tinigilan ko na ang pinagbabawal na gamot, ay tuloy naman ang alak, sigarilyo at babae. Sa edad ko ngayon na 30 ay masasabi kong suki ako sa mga bar at kilalang matinik sa mga babae, lalo na pagdating sa kama. Pumikit muna ako habang hinihintay ang pagbalik ng dalawa kong kaibigan. Naalimpungatan pa ako nang maramdaman ang pagdating nila Jack at Ricky. Nagpalingalinga ngunit wala akong makitang babaeng kasama ng mga ito. Asa na? Nasa kwarto na, Lander, at tulog na tulog. Napangisi ako sa sinabing yun ni Ricky. Umupo sa tabi ko ang dalawa at nagumpisa na naman tumagay. Maya-maya pa ng kaunti ay may nilabas mula sa bulsa nito si Jack at iniabot sa akin. Nagtataka ang mga mata kong nagtatanong rito. Ano yan? Ano pa? Di gamot. Kailangan mo yan, Lander, para mas lalong maging wild ka mamaya. Pero Jack, matagal na akong hindi gumagamit niyan. At isa pa, nag-promise na ako kay Lolo na hindi na ulit ako titikim niyan. Hindi naman malalaman ng Lolo mo eh. Tayong tatlo lang ang makakaalam nito. Di ba, Ricky? Tama si Jack, Lander. Promise, ngayon lang to. Kaya sige na, pagbigyan mo na kami. Wala na nga ako nagawa kundi ang pagbigyan ang mga kaibigan ko. Makalipas ang isang oras, ay unti-unti ko lang nararamdaman ang epekto ng drugs. At nakakaramdam na ako na matinding init sa aking katawan. Tumayo ako at nagtungo sa kwartong ginagamit ko roon. Tumambad sa aking mga mata ang magandang babae na tulog sa kama ko. Mabilis ang kilos na hinubad ko ang mga saplot nito at pagkatapos nilapitan ko ang magandang babae. Dala ng kalasingan at epekto ng pinagbabawal na gamot, sabik na sabik ko siyang inangkin. Kahit anong pagmamakaawa at pakiusap niya sa akin ay hindi ko siya pinakinggan. Hindi lang isang beses ko siya inangkin, kundi maraming beses. Hanggang sa nakatulog na lamang ako sa ibabaw niya. Ang tanging malinaw sa aking isipan ay virgin ang babaeng dinala ni Jack at Ricky. Kinabukasan na magising ako ay wala na sa tabi ko ang babae. Tanging nga mancha ng dugo nito ang naiwan roon. Mabilis akong bumaba ng kama at hinanap sina Jack at Ricky. Natagpuan ko sila nagkakape sa balcony. Jack, Ricky, tawag ko sa kanila na kaagad nilang kinalingon sa akin. Nasaan na yung babae kagabi? Malakas ang boses na tanong ko sa kanilang dalawa. Wala na, tinapon na namin. Maiksing tugon sa akin ni Jack. Anong tinapon ang sinasabi mo? Tinapon na namin ni Ricky sa ilog. Kanina madaling araw. Mahirap na, baka magsumbong pa yun sa mga pulis. Bakit niyo siya tinapon sa ilog? At bakit magsusumbong sa mga pulis? Naguguluhan kong tanong sa kanilang dalawa. Nananatiling tahimik ang dalawa kong kaibigan habang nakatingin lamang sa akin. Sa inis ko ay sinipa ko ang upo ang malapit sa kinatatayuan ko. Hoy, kayong dalawa, magsabi nga kayo sa akin ng totoo? Saan niyo nakuha ang babaeng dinala niyo rito kagabi? Sa daan, Lander. Mahina sagot ni Ricky habang umiiwas ng tingin sa akin. Anong sa daan? Kagabi kasi, wala na kami makuha ang babae sa 3 bar na pinuntahan namin ni Jack. Tapos nang pauwi na kami, sakto naman nakita namin ng babae naglalakad sa daan. Kaagad ko siyang sinakay sa van at dinala rito. Kaya pala virgin ng babae dahil hindi pala ito kalad-karing babae sa bar.
Hindi ako pabor sa ginawang yun ng mga kaibigan ko, lalo na ang pagtapon sa ilog ng mga ito sa babae. Sigurado ba kayong hindi tayo sasabit dyan? Maya-maya ay tanong ko sa kanila. Hindi, Lander. Siniguro namin dalawa ni Ricky na patay na ang babae bago namin iniwan sa ilog. Dapat lang. Dahil papatayin ko kayong dalawa oras na sumabit kayo. Inis kong iniwan sa balcony ang mga kaibigan at bumalik ng kwarto. Muli akong nahiga ng kama at may nakapang matigas na bagay. Nang tignan ko ito ay isang wallet na kulay pink at siguradong wallet yon ng babae. Maganda ang mukha ng babae na nangangalang Athena Evangelista. Athena. Sambit ko sa pangalan ng babae. Inalala ko kung paano ko inangkin ang kanyang katawan. Maging ang matatamis nitong mga labi. Shit. Bakit ganito? Bakit nakakaramdam na naman ako ng init ng katawan na maalala ko ang babaeng yon? Upang maibsan ang init na nabubuhay sa aking katawan, ay bumangon ako at nagtungo ng banyo. Kailangan ko magbabad sa tubig. Paglabas ko ng kwarto ay wala na ang mga kaibigan ko at tulad ng dati ay ako ang parating naiiwan doon. At nagpasya na din akong umuwi ng bahay dahil di akong hinahanap na ako ni Lolo. At hindi nga ako nagkamali dahil hindi pa man ako nakakapasok ng bahay ay mukha niya kaagad at sumalubong sa akin. Saan ka na naman galing, ha, Lander? Diyan lang, Lo. Kasama mo na naman ang mga kaibigan mong walang kwenta. Ilang ulit ko ba sa'yo sasabihin na iwasan mo na sila dahil hindi maganda ang may dudulot nila sa'yo? Huwag mo hayaan na tuluyang ka mapariwara dahil sa kakasama mo sa kanilang dalawa. Lo, mga kaibigan ko sila at dahil sa kanila ay sumasaya ako. Ayusin mo na ang buhay mo, Lander, dahil tumatanda na ako. Gusto ko bago ako mamatay, magkita-kitang successful na sa buhay para mapanatag akong iwan ka. Please, Apo, pakinggan mo naman ako. Kung mahal mo talaga ako, susundin mo ang mga gusto ko. Dahil para ito sa ikabubuti mo. Bigla ako natigilan sa mga winikang yun ni Lolo dahil baka sa mukha nito na seryoso talaga ito. Mahal ko si Lolo at ayoko mawala siya sa akin. Nilapitan niya ako at tinapik sa balikat. Napansin ko ang mga luha niya nag-uumpisa ng pumatak at nakaramdam ako ng awa para sa kanya. Please, Apo, nakikiusap ko sa iyo. Pagbigyan mo naman ng Lolo. Parang hinaplos ang puso ko ng mga sandaling yon. Mahal din kita, Lo. At kung sa tingin niyo ito ang tama kong gawin, sige po, susundin ko na kayo. Sorry po kung pasaway ako nga po. Promise, babawi ako sa inyo. At gagawin ko lahat para maging proud kayo sa akin. Yan lang naman ang gusto kong marinig mula sa iyo, Apo. Mahigpit ako niyakap ni Lolo na kaagad ko namang ginantihan na mahigpit din na yakap. Napagdesisyonan ko ngang sundin si Lolo at ituloy ang pag-aaral sa Amerika para maging proud siya sa akin bilang apo niya. Labag man sa kalooban ko ay kailangan ko nang tapusin ang pagkakaibigan namin ni Jack at Ricky. Maraming kalokohan na kami pinagsamahan na tatlo. At masasabi kong solid kami at hindi basta-basta matitibag. Ngunit sa pagkakataong to ay kailangan ko nang tibagin ang pagkakaibigan na meron kaming tatlo. Kinabukasan ay hinatid na nga ako ni Lolo hanggang airport. Mag-iingat ka doon, ha, Apo? Tawagan mo ako palagi. Huwag niyo na akong alalahanin, Lo. Kaya ko to. Kayo po mag-iingat lalo na't wala ako dito. Hintayin niyo ang pagbabalik ko. At sa pagbabalik ko, magiging proud na kayo sa akin. Oo, Lander, hihintayin kita. Mahal na mahal kita, Apo ko. Mahal ko din po kayo, Lo. Patawad kung naging pasaway ako, ha? Lahat gagawin ko para maging isang mabuting apo nyo. Bago ako sumakay ng eroplano ay malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Handa na akong ayusin ang buhay ko at ipagpatuloy ang aking pag-aaral nang sa ganon ay matulungan ko si Lolo sa pagpapatakbo ng mga negosyo niya. Handa na ako para sa second chapter ng aking buhay. Athena, point of view. Nagising ako masakit ang buong katawan ko at nasa isang kwarto. At kung hindi ako nagkakamali ay hospital ito. Nagtataka ako kung paano ako napunta dito. Hanggang sa maalala ko ang nangyari sa akin. Kakalabas ko lamang nun sa trabaho at naglalakad sa may kadilimang daan papunta sa amin. Dahil sira ang mga street light sa area na yon, bigla na lamang may itim na van ang huminto sa harapan ko. At pagbukas ng pintuan ay bumaba mula roon ang isang lalaki at sapilitan akong sinakay. Nanlaban ako pero bigla niya akong sinuntok ng malakas sa bandang sikmura. Dahilan para mawalan ako ng malay. Nang magising ay nasa isang kwarto na at nakahiga sa malambot na kama. Hindi nagtagal ay muli ako nakatulog.
Naalimpungatan na may humahalik sa mga labi ko. Umiiyak ako nagmamakaawa sa lalaki pero nagmistula itong bingi at walang pakialam sa ginagawa niya. Nakita ko ang mukha niya pero hindi ganun kalinaw. Ang tangi malinaw lamang sa akin ng mga oras na yon ay ang balat nito sa bandang tiyan. Ilang ulit niya akong binaboy hanggang sa makatulog ito sa ibabaw ko. Makalipas ang ilang oras ay pumasok ang dalawang lalaki na nagdala sa akin doon at sapilitan akong binuhat at nilabas ng kwarto. Isinakay nila ulit ako sa itim na van at nilagyan ng isang lalaki ng piring ang mga mata ko para hindi ko makita ang daan na dinadaanan namin. Hindi naman nagtagal ay huminto ang sasakyan at binaba ako ng dalawang lalaki at tinapon sa ilog. Hindi pa nakontento ang mga ito at pinagbabaril pa nila ako hanggang sa tinamaan at tuluyang mawalan ako ng ulirat. Napaiyak na lamang ako nang maalala ang malagim na sinapit ko sa tatlong lalaki. Naging mabuti naman akong tao at marunong makisama sa kapwa, pero bakit ko ito sinapit? Bakit? Nasa ganun akong kalagayan nang bumukas ang pintuan at pumasok ang isang nurse na babae, na halos kasing edad ko lamang siguro. Ngumiti siya sa akin at tumikot sa gilid. Nurse, pwede ba magtanong? Sure ma'am, ano po ba yon? Sino nagdala sa akin dito? Isang matandang lalaki po. Natagpuan daw niya po kayong palutang-lutang sa ilog habang duguan. Ma'am, ano po ba nangyari sa inyo? Mahabang kwento, nurse. Pero kailangan ko na makauwi sa amin, tiyak na nag-aalala na ang inay ko sa akin. Pinahiram niya ako ng cellphone na kaagad ko namang ginamit para makausap ang inay. Tama nga ako na nag-aalala na siya sa akin dahil 2 araw na akong hindi nakakauwi. Sinabi ko kay inay ang nangyari. Galit na galit siya sa mga taong gumawa nito sa akin. Binigay ko ang address kay inay kung nasaan akong hospital naroroon para sunduin na niya ako dito. Hindi kasi ako pwede magtagal dahil lalaki ang bill at wala pa naman kaming pambayad. Maliit lamang ang kinikita ko sa grocery na pinapasukan ko. Habang hinihintay ang pagdating ni inay, ay muli ko na namang naalala ang sinapit sa 3 mga lalaki. Hahanapin ko kayo at ipapakulong. Pagbabayaran ko kayo sa ginawa niyo sa akin. Makalipas ang 3 buwan ay nakakaramdam ako ng araw-araw ng pagkahilo, lalo na sa umaga. May pagkakataon pang naduduwal ako. Hindi ko na maintindihan kung anong nangyayari sa akin. Paglabas ko ng banyo ay nasa may pintuan si inay at titig na titig sa flat kong tiyan. Bakit po kayo ganyan makatitig sa tiyan ko, nay? Sa tingin ko, Athena, buntis ka. Nagbunga ang panggagahasa sa'yo ng gabing yon. Po? Malakas ang kutob ko, anak, nabuntis ka. At hindi ako papayag na mabuhay ang batang yan dahil anak siya ng isang kriminal. Anong ibig niyo sabihin, nay? Kailangan mong ipalaglag ang batang yan dahil siya ang makakasira ng buhay mo. Hindi, nay. Kung totoong buntis ako, ay isang napakaganda regalo nito, nay, galing sa itaas. Hindi ko siya ipapalaglag dahil anak ko pa rin siya. Oo, anak mo nga siya. Pero Athena, anak siya ng isang kriminal, ng isang rapist, at hindi malabong mamana niya yun sa demonyo niyang ama. Pero nay, anak ko pa rin siya. Nakahanda akong buhayin siya. Dahil walang kasalanan ng batang to sa kahiupan ng kanyang ama. Bahala ka, Athena. Pero itong tatandaan mo. Hindi ko kaya mahalin na magiging anak mo. Dahil anak siya ng isang rapist. Nang mapag-isa ako ay pasimple kong hinimas ang flat kong tiyan. Huwag ka mag-alala. Kahit ayaw sa'yo ng lola mo, gustong-gusto naman kita, anak. Dahil anak kita. Maaring ang anak ka ng taong sumira at bumaboy sa akin. Pero hindi kita idadamay dahil wala ka namang alam sa ginawa ng ama mo. Bubuhayin kita, anak, at ibibigay ko sa iyo lahat ng pagmamahal ko. Tuwang-tuwa ko niyakap si Lolo Miguel na kagad naman niyang tinugon. Namiss ko din dito sa Pilipinas dahil 4 na taon ako nawala. At ngayon sa pagbabalik ko, handa na akong pamahalaan ang aming negosyo, ang Amaya Hotel and Restaurant. Masagana namin pinagsaluhan ang mga pagkaing hinanda ni Lolo. Namiss ko na sobra ang pagkain Pinoy. Sa Amerika kasi, sa restaurant ako palagi kumakain. At kung minsan naman, hindi ako kumakain dahil nagsasawa na ako sa food nila doon. Ngayon lang ulit ako nakakain ng marami at lutong bahay pa. Nang matapos kumain ay nagkwentuhan muna kami ni Lolo bago ito nagpaalam sa akin na kailangan na nito magpahinga. Naiwan ako sa veranda na nakatanaw sa naglalakihang mga gusali. Bigla ko naalala ang mga dati kong kaibigan. Kumusta na kaya sila? Napatawad na kaya nila ako? Sa naisip kong yon, mabilis akong bumaba at nagtungo ng garahe.
Hinanap ko ang kotse ko at natuwa ako na makitang malinis ito at talagang alaga. Hiningi ko sa driver ni Lolo ang susi nito at balak ko kasing puntahan sina Jack at Ricky sa dati naming tambayan sa Valenzuela. Nang malapit na ako sa tambayan namin ay may isang babae ang bigla na lamang tumawid. Mabuti at nakapagpreno ka agad ako. Inis kong inihinto ang kotse at bumaba para masermonan ang babae. Naabutan ko siya nagpapagpag ng palda at pagkatapos ay isa-isa nitong dinampot ang mga gulay na nagkalat sa kalsada. Tumikim ako ng 2 beses pero abala pa rin ito sa ginagawa. Sa inis ko ay tinapakan ko ang isang buong repolyo. Hindi naman yun nadurog pero narinig ko ang pagbuntong hininga ng babae. So ngayon, naramdaman mo din na may tao sa harapan mo? Hindi siya sumagot, bagkus tinigil niya ang pamumulot at tinarap ako. Ang akala ko ay matanda na ito dahil sa kasuotan nito. Ngunit napaawang ang mga labi ko nang masilayan ang mukha ng babae. Walang tulak kabigin na maganda ito kahit manang ito kung manamit. At sa tingin ko ay nasa edad 25 o 27 lamang ito. Mawalang galang na ha, mister? Pero wala kang karapatan na apakan ng gulay na binili ko. Alam mo ba sa sobrang mahal ng bilihin at hirap ng buhay ngayon ay halos 1 beses na lamang kami akong kumain? Tapos tatapakan mo lang? Yan ang hirap sa inyo mga mayayaman eh. Masyado kayo mapagmataas at tingin sa sarili nyo ay ginto. Hey, manang wala akong pakialam sa opinyon mo. Ang sa akin lang, ikaw tong bigla na lamang tumawid sa gitna ng daan. Isa pa yan eh. Ang akala nyo lagi ay pag-aari nyo itong kalsada na kahit kayo ang mali ay sinisisi pa rin sa amin. Ganyan naman kayo mga mayayaman eh. Mapagmataas at hindi marunong maawa sa katulad naming mahihirap. Muli itong yumuko para damputin ang natira mga gulay saka nilagay sa isang basket. Walang lingon likod na umalis ito. Naiwan ako naiiling na lamang sa inasal ng babae. Bumalik ako sa loob ng kotse. Naisip kong ipagpaliban na lamang muna ang pagpunta sa dating tambayan. Nawalan na ako ng gana dahil sa ginawa ng bastos na babae. Habang pabalik ako ng mansyon, ay muling sumagi sa isipan ko ang mukha ng babae. Bakit parang familiar ang mukha niya sa akin? Nagkita na ba kami before? Hindi, imposible. Dahil wala naman ako mga kaibigan na babae nun. At kahit ngayon man. Piningkit ko ang aking mga mata pero mukha pa rin niya ang nakikita ko. Bigla ako napahampas sa manibela ng kotse. Saan ko ba nakita ang babaeng yon? Masaya akong sinalubong ng yakap ni Liam at pagkatapos ay saka nagmano sa akin. Nanay, bakit po galit mukha niyo? May nang-away ba sa nanay ko? Hindi galit ang nanay, anak. Pagod lang siguro ako sa trabaho. Tapos dumaan pa ako ng palengke. Ang lola mo nasaan? Kanina pa po umalis. Nanay, iwan niya Liam dito sa bahay mag-isa. Nakaramdam ako ng awa para sa anak ko dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya matanggap ng inay. Natatakot lamang ako na maiwan siya mag-isa sa bahay dahil mahirap na baka kung anong mangyari sa kanya. Lalo na't walang matandang kasama na titingin rito. Nayakap ko na lamang ang anak ko. Hindi ko mapigilan ng maawa para sa kanya. Dahil sa murang edad, ay alam na niya na hindi siya mahal ng lola niya. Nanay, dumating na po yung papa ng kalaro ko dyan sa tapat. Galing daw po siya sa Singapore. Diba nanay, sabi mo nasa abroad si tatay? Kailan po siya uuwi? Gusto ko na po siya mahag at makasama. Hindi ko napaghandaan ang tanong na yun ng anak ko. Oo, sinabi ko yun sa kanya dati dahil nga sa tanong siya ng tanong pero hindi ko naman alam na tinandaan pala niya ang sinabi ko sa kanya. Bigla ko napaisip sa kawalan at napatanong sa aking sarili kung nasaan na nga kaya ang ama ng anak ko. Masamang tao pa rin ba siya hanggang ngayon? Kinagabihan, pagdating ng inay ay kaagad ko siyang sinalubong at nagmano dito. Nay, pwede po ba tayo mag-usap? Pagod ako, Atina. Sa susunod na araw na lamang tayo mag-usap. Kahit sandali lang po, Nay. Importante lang po talaga na magkausap tayong dalawa. Tungkol naman ba ito sa anak ng rapist mo? Nay, baka marinig kayo ni Liam. Oo, anak siya ng rapist. Pero anak ko din siya, tapon niyo po. Atina, wala akong panahon na makinig sa drama mo. Kung nasasaktan ka sa trato ko dyan sa anak mo, bukas ang bahay na to. At kahit anong oras, pwede kayong umalis. Bakit ba ganyan kayo, Nay? Okay lang sa akin na hindi niyo ako mahalin, pero sana naman wag niyong idadama yung anak ko. Pinalakihan lamang ako ng mata ni inay, sa kanya ako iniwan sa labas ng bahay. Pinabukasan, dahil walang maiwanan kay Liam, kaya sinama ko na lamang siya sa trabaho. Mabuti at pumayag ang manager ng grocery na isama ko si Liam habang duty ako. Pero biglang dumating ang may-ari ng grocery at galit na galit ito nang makita ang anak ko.
Sa gulat ko ay kaagad niya akong tinanggal sa trabaho. Binigay niya ang huli kong sahod. Kahit anong pakiusap ang gawin ko ay ayaw niya talagang pumayag. Umiiyak ako habang naglalakad kami pa uwi ng bahay nang bigla na lamang bumuhos ang malakas na ulan. Binilisan na namin ang paglalakad dahil wala kaming dalang payong. Mahirap pa naman magkasakit sa panahon ngayon. Samantala, dahil sa sobrang lakas ng ulan kaya naipit ng matinding traffic si Don Miguel sa gitna ng daan. Habang nakahinto sila ay napansin niya ang mag-inang naglalakad at walang payong. Inutusan niya ang kanyang driver na bumaba at pasakayin ng mag-ina. Naaawa kasi siya sa bata. Nagulat pa ako nang may isa lalaki lumapit sa amin at nagsabing pinapasakay kami sa kotse ng amo nito. Naawa ito sa anak ko dahil nga sa sobrang lakas ng ulan. Ayoko sana, ngunit napansin ko nanginginig na sa sobrang lamig si Lander. Nang makasakay kami sa kotse ng amo nito ay matanda na pala. Siguro, nasa edad 80 na ito. Ngumiti sa akin ang matanda. Nahihiya naman akong ngumiti rito. Bakit kayo nagpapasagasa sa ulan? Kawawa naman ang anak mo. Naabutan po kasi kami ng ulan sa daan, sir eh. Saan ba ang punta nyo? Kami na maghahatid sa inyo. Naku, salamat po sir. Habang nasa biyahe kami, ay mas lalong nanginginig ang buong katawan ni Liam. At nang salatin ko siya ay sobrang init na niya. Napansin naman ng matandang lalaki ang pag-aalala ko sa anak kong nakakandong sa akin. Nilapitan niya si Liam at tinawakan sa noo. Nakita ko sa mukha niya ang pag-aalala. Sinabi nitong sumama muna kami sa bahay nila dahil malapit na daw sa area na yon. Ayoko sana, pero si Liam ang iniisip ko, kaya napilitan akong pumayag. Dahil sa tingin ko naman ay mukhang mabait ang matanda maging ang driver nito. Hindi nagtagal ay huminto ang kotse sa isang malaking mansyon. Niyaya kami ng matandang lalaki na nagpakilalang Don Miguel Villarreal sa loob ng mansyon nito. Pagkapasok namin ay kaagad ito nag-utos sa mga katulong na samahan kami sa isang kwarto para makapagpalit ng mga damit. Lander, point of view. Pagkababa ko ay nakita ko si Lolo nakakarating lamang. Nilapitan ko siya at naupo sa tabi niya. Narinig kong parang may kasama kayo. Lo, asa na sila? Nasa taas sila sa dating kwarto ng mga magulang mo. Po? Bakit doon? Hindi naman sila magtatagal dito. Siguro hanggang sa pagtila ng ulan. Kawawa naman kasi ang mag-ina. Mag-ina? Oo, mag-ina sila. Nakita namin sa daan na nagpapasagasa sa ulan. Kawawa naman yung kasama niyang bata. Lo, tumulong na naman kayo. Kaya kayo inaabuso ng karamihan dahil ang hilig niyong tumulong. Dahil kailangan nila ng tulong ko. Sige na, puntahan mo sila sa taas at kumustuhin mo kung okay na ba ang bata doon. Ako talaga, Lo? Oo, ikaw nang kumilos, Lander. Napapakamot na lamang ako ng ulo na sinunod ang utos ni Lolo Miguel. Umakyat nga ako ng kwarto para tingnan ang bisitang sinasabi ni Lolo. Nakaawang ang pintuan kaya malaya ako nakapasok sa loob ng kwarto. Nakita ko ang batang lalaki na natutulog sa kama. Dahan-dahan ko nilapitan ang bata at pinagmasdan ko ang kanyang kabuuan. Parang may naramdaman ako na hindi ko maipaliwanag. Parang may nag-uutos sa akin na umupo sa tabi nito. Napako ang tingin ko sa mukha niya at ang cute-cute niyang bata. Pero habang tinitignan ko siya, ay mukha ko noong bata pa ako ang nakikita ko. Ipinilig ko ang aking ulo saka napangiti sa kawalan. Ginala ko sa buong kwarto ang aking mga mata, ngunit hindi ko makita ang ina nito. Hanggang sa marinig ko ang lagaslas ng tubig na nagmumula sa banyo. Ilang segundo ang nakalipas, ay bumukas ang pintuan ng banyo. Ayoko lingunin ang ina ng bata. Mahirap na baka wala itong suot at kung ano pa ang makita ko. 4 na taon na akong graduate sa babae. Huli ko na ikama ay yung babae na kinuha nila Jack at yun din ang nag-iisang babae na nakuha kong virgin. Naisip ko nga noon kung hindi lang sana ito tinapon sa ilog ng mga kaibigan ko, ay willing akong hanapin siya at pakasalan. Dahil kahit lasing na lasing at nakadroga ay alam ko naman sa sarili ko kung ako ang nakauna sa babae. Bumalik ang aking diwa na magsalita sa likuran ko ang babae. Nandito ako para tignan kung ayos lang ba kayong mag-ina. Siya nga pala, apo pala ako ni Lolo Miguel ang tumulong sa inyo. Ganun po ba? Okay naman po ang anak ko. Yun nga lang po mainit pa rin siya hanggang ngayon. Naramdaman ko na naglakad siya palapit sa akin. Iniisip ko maganda ang babae dahil cute ang anak at marahil gwapo din ang tatay nito.
Dahil nakayuko ako, kaya una ko nakita ang kanyang mapuputing mga binti nang tumigil siya sa harapan ko. Dahan-dahan ako nag-angat ng tingin para makita ang mukha ng babae. Bigla ko ata nalunok ang sarili kong laway na makita ang kanyang mukha. Ang liit na mukha niya na parang Barbie. At, sandali. You look familiar. Nagkita na ba tayo dati? Opo, ikaw yung lalaking kamuntikan na makabangga sa akin at hindi pa nakontento dahil tinapakan mo pa yung gulay na walang kamalay-malay. Bigla akong natawa na maalala ang nangyaring yon. Yeah, naalala na kita. Akala ko nung una kitang makita ay manang ka. Yung pala isang magandang babae na nagtatago sa manang nakasuotan. Kalimutan na natin ang nangyari. Maybe mainit lang ang ulo ko ng time na yon at nakabawi na din ako sa'yo dahil lolo ko na ang tumulong sa inyo mag-ina. Akma sana itong sasagot nang bigla magsalita ang bata habang nakapikit pa rin ang mga mata. Mabilis nito nilapitan ng bata habang ako naman ay napasunod dito. Anak, gising, nananaginip ka. Hindi naman nagtagal ay nagising na ang bata at yumakap ito sa babae. Nanay, nakita ko po sa panaginip ko si tatay. Bumalik na siya sa atin at tuwang-tuwa siya na makita si Liam. Anak, panaginip lamang yon dahil wala na dito ang tatay mo. Hindi po nanay, totoo po talagang dumating siya at... Anak, panaginip lamang yon at kahit wala ang tatay mo, nandito naman ang nanay, di ba? Mahal na mahal kita. Biglang napadako ang tingin ng bata sa akin at sa gulat namin ng babae ay bigla na lamang itong tumayo at patakbo niyakap ako. Sabi ko na nga ba po totoo po nandito po ang tatay. Hindi ko maipaliwanag ang aking nadarama habang nakayakap sa akin ng bata. Para matagal ko na siyang kilala at may naramdaman akong kakaiba sa aking puso. Anak Liam, hindi siya ang tatay mo. Habang tinitignan ko sila ng anak ko ay para magkamukha silang dalawa. Ewan ko kung tama ba ang tingin ko o namamalikmata lamang ako. Ang akala ko ay magagalit ang lalaki dahil hanggang ngayon ay nakayakap pa rin ang anak ko dito at mukhang walang balak na bumitaw. Alam ko kung gaano kasabik sa isang ama ang anak ko pero hindi ko naman kilala kung sinong ama nito. Maliban sa nirape ako at may balat sa bandang tiyan, bukod doon ay wala na. Gusto ko mang ipakulong at pagbayarin sa ginawa niya sa akin ay hindi ko naman alam kung saan ito hahanapin. Lumapit ako sa lalaki para kunin ang anak ko na nakakandong na ngayon sa kanya. Nagulat pa ako dahil ayaw niyang sumama sa akin. Anak, halika na dito kay nanay. Nakakahiya kay sir. Mamaya na po nanay. Gusto ko po muna dito kay tatay. Sobra miss na miss ko na po kasi siya Pero anak, it's okay. Hayaan mo muna sa akin ang anak mo. Halika baby, isasama kita sa room ko. Marami akong toys doon. Talaga po? Of course baby. Yehey! Thank you po! Tuwan-tuwa ang bata na makita ang car collections ko, maging ang mga robots. Kita ko sa mga mata niya ang saya. Pakiramdam ko tuloy ay parang hinaplos ang aking puso habang tinitignan siya. Grabe po tatay, ang dami-dami naman po nito. Ako po kasi 3 lang po ang toys ko. Kasi wala pong pambili si nanay. Tapos yung bad guy sa grocery ay nagalit po sa akin. Tapos tinanggal po si nanay sa work niya. Kaya iyak po si nanay ko. Nakaramdam ako ng awa para sa bata, lalo na nang ikwento ang sinapit ng nanay nito. Hayaan mo baby, simula ngayon, wala nang bad guy na mang-aaway sa nanay mo. Dahil nandito na ako. Talaga po tatay? Huli na nang ma-realize ko kung ano ang sinabi ko. Ewan ko ba kung bakit yun ang lumabas sa bibig ko. Gusto ko sanang bawiin ang sinabi ko. Pero nang makita ko na sobrang saya ng bata ay napangiti na lamang ako. Hinayaan ko siya maglaro sa kwarto at tinawagan ko na lamang ang katulong para samahan ang bata na maglaro doon. Nagtungo ako ng cabinet para kumuha ng isusuot na damit dahil magsha-shower ako. Mula sa damitan ko ay may nalaglag na isang bagay at alam kong hindi yun sa akin. Yumuko ako para damputin at napag-alaman kong wallet ng isang babae yon base sa kulay nito. Tumambad sa akin ang litrato ng isang magandang babae na nangangalang Athena Evangelista. Bigla akong napamura na mapagsino ang babae sa litrato. Hindi ako makapaniwala na buhay siya, na hindi siya namatay pagkatapos ng ginawa ng mga kaibigan ko sa kanya. Napailing ako dahil may saya ako naramdaman sa aking puso at sa wakas ligtas ang babaeng yon. Na hindi siya tuluyang napahamak sa kamay ng mga kaibigan kong walang puso. Muli kong tinignan ang babae sa litrato nang mapadako ang tingin ko sa bata naglalaro sa kama.
Doon ko lamang napagtanto na kahawig ng nanay ng bata ang babae sa litrato. Upang mapatunayan ko ang aking hinala, ay lumabas ako ng kwarto at pinuntahan sa kabilang kwarto ang babae. Kasalukuyan itong nakaupo habang abala sa pagtatype sa cellphone. Pinagmasdan ko siyang mabuti at walang duda, kamukhang kamukha nga nito ang babae sa litrato. Kahit alanganin ay nilapitan ko ang babaeng abala pa rin sa pagtatype sa cellphone nito. Tumikim ako para ipagbigay alam na nandoon ako. Kaagad naman ito nag-angat ng tingin sa akin at ngumiti. Ikaw pala sir, ang anak ko po nasaan? Nasa kwarto ko. Ayun tuwan-tuwa habang naglalaro sa mga collections ko. Naku, nakakahiya naman po sa inyo. Baka nakukulitan na kayo sa anak ko. Hindi, sa katunayan nga natutuwa ako sa anak mo. Siya nga pala kanina pa tayo nag-uusap. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Pwede ko bang malaman? Kung anong pangalan ng magandang nanay ni Liam? Ay, pasensya na po sir, nakalimutan ko magpakilala sa inyo. Athena po, Athena Evangelista. Athena Evangelista? Opo, bakit? May problema po ba sa pangalan ko? May kakambal ka ba? Wala po, nag-iisa lang akong anak ni nanay. Bigla ako napapuntong hininga ng malalim at naikuyom ko ang isa kong kamao. Dahil sigurado na ako na siya ang babaeng nakuha ng gabing yun ni Jack. Sige Athena, balikan ko muna sa kwartong anak mo. Ako nga pala si Lander. Nice to meet you po sir. Pero sasama po ako sa inyo kasi po baka nakakaistorbo na ang anak ko sa inyo. Okay lang Athena, walang problema sa akin. Dito ka na lang muna, ako nang bahala sa anak mo. Ha? Sigurado ka? Tumango ako bilang tugon. Naglakad na ako pabalik ng kwarto. Hindi pa rin ako makapaniwala na nakaharap ko na ang babaeng ginawang ko ng masama. Bigla ko na konsensya. Naalala ko ang ginawa ko sa kanya ng gabing yon. Kung alam ko lang naman na hindi ito babae sa bar ay hindi ko naman siya gagalawin. Dahil kahit papaano naman ay marunong akong makonsensya at pumili ng babaeng ikakama. Pagpasok ko ng kwarto ay agad akong sinalubong ni Liam. Tatay, saan ka po galing? Bakit nawala ka na naman po? Hindi ako nawala. Pinuntahan ko lang ang nanay mo sa kabilang kwarto. Tatay, huwag mo na po kaming iwan ulit ha. Dahil baka iyak na naman po ako pag ikaw umalis. Sure baby, hindi na aalis ang tatay. Thank you po tatay. Nang mapagod sa kakalaro si Liam ay sa kama ko na siya pinahiga para hindi na maistorbo ang tulog nito. Pagkalipas ng ilang oras ay nakarinig ako ng mahihinang mga katok sa pintuan. Sino yan? Si Athena po ito, Sir Lander. Bukas yan, pumasok ka na lang. Pumukas nga ang pintuan at pumasok si Athena. Nataranta pa ito nang makita ang anak niyang tulog at katabi ko sa kama. Naku, pasensya na po sir. Nakatulog na pala siya dito sa kwarto mo. Okay lang Athena, ang sarap pala sa pakiramdam kapag may anak ka. Kapag may tumatawag sa'yo na daddy, o kaya tatay. Opo, sobrang sarap po talaga sa pakiramdam. At yung feeling na tanggal lahat ng pagod at problema mo sa buhay. Athena, matanong ko lang. Nasaan nga pala ang daddy ni Liam? Napansin ko na pabuntong hininga siya at hindi alam kung sasagutin ba ang tanong ko o hindi. Okay lang Athena, kung hindi mo sagutin ang tanong ko. I know, hindi naman tayo close. So bakit ka magkukwento sa akin about sa life mo or sa family mo? Hindi ko po kasi alam kung sinong ama ng anak ko eh. What do you mean? Dahil biktima po ako ng panggagahasa ng isang grupo. Ang gahasa ng isang grupo? Nakakahiyaman Sir Lander. Pero yun po ang totoo at nagbunga po ang panggagahasa sa akin ng walang hiyang lalaking yon. At si Liam po ang bunga ng kahayupan niya. Bigla ako napatingin sa batang mahimbing na natutulog sa kama ko. Kaya pala iba ang pakiramdam ko sa kanya dahil anak ko siya. Galing siya sa akin at dugot laman ko. Mahirap man paniwalaan pero isa na akong ganap na ama ngayon. Huling napapako ang tingin ko kay Athena at kitang-kita ko sa mga mata niya ang galit sa taong humalay sa kanya at ako ang taong yon. Huminto siya sa pagsasalita at nilapitan ang anak naming mahimbing na natutulog. Pasensya na po sir kung napaglabasan ko po kayo ng sama ng loob. Hindi ko lang talaga mapigilan ng sarili ko na hindi magalit sa taong yon. Sinira niya ang buhay ko, pati ang relasyon namin ng nanay ko. Walang problema sa akin. Basta kapag kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Handa akong tulungan kayo mag-ina. Naku sir, hindi na po. Nakakahiya po sa inyo. Sapat na to pinatuloy niyo po kami dito sa inyo. Kulang pa to, Athena. Po?
Pwede ba na Lander na lang ang itawag mo sa akin? Huwag na Sir Lander, please? Sige po, Lander. Salamat. Ako na ang nagbuhat kay Liam sa kabilang kwarto dahil tulog na tulog ito. Hinalikan ko pa siya sa pisngi bago nagpa siya lumabas ng kwartong yon. Dahil sa sobrang saya na naramdaman ko ng mga sandaling yon, kaya hindi kaagad ako nakatulog. Ang dami ko naisip na pwede namin gawing mag-ama at balak kong bumawi sa kanilang mag-ina. Madaling araw na ako nakatulog sa kakaisip sa mga gagawin namin. Kinabukasan, nagising akong mataas na ang sikat ng araw. Nagmamadali akong bumangon at nagtungo sa kabilang kwarto para tignan ang mag-ina ko. Ngunit wala na sila doon, nakaayos na ang mga unang ginamit nila pati ang kumot. Nagpa siya akong bumaba ng sala sa pag-aakalang nasa baba lamang sila. Ngunit tanging si Lolo Miguel lamang ang nadatnan ko doon at nagbabasa ng magazine. Lo, asan po si na Atina? Kanina pa nakauwi, apo. Po, anong oras sila umalis? Kanina pa mga 7 a.m. Ayoko pa nga sana silang paalisin dahil umuulan-ulan pa rin. Ngunit nagpumilit na itong si Atina. Siguro nahihiya ang batang yon, kaya nagmamadali ng umuwi sa kanila. Siya nga pala, pinapasabi ni Atina na salamat daw sa pakikipaglaro mo kay Liam kagabi. Lo, may sasabihin sana ako sa inyo about po kay Liam and Atina. Alam ko na yan, Lander. Ako pa? Po, alam niyong anak ko si Liam? Anong sinabi mo? Pakiulit nga, Lander. Nating, Lo. Itanong mo kay Gaston, alam niya kung saan nakatira si na Atina dahil siya naghatid sa kanila. Talaga, Lo? Oo, kaya sige na, puntahan mo na sila. Salamat, Lo. I love you. Bagamat naguguluhan pa rin siya kung narinig ba ng lolo niya ang sinabi niyang yon. Kagad niyang pinuntahan sa garahe si Gaston para tanungin kung saan ang bahay nila Atina. Nang masabi nito sa kanya, ay kagad siyang sumakay ng kanyang kotse. Gustong-gusto na niyang makita ang anak at muli itong mayakap. Samantala, sa bahay nila Atina ay hindi naman masaya ang ina nito nang makita silang dumating. Bakit umuwi pa kayo dito? Ang akala ko pa naman ay hindi ko na makikita ang batang yan. Nay naman, naririnig kayo ni Liam. Wala akong pakialam kung marinig man niya ako. Bahay ko to at sasabihin ko ang gusto kong sabihin. Kung gusto mo tumira dito, Atina, huwag mong isama ang batang yan dahil hindi siya welcome dito sa pamamahay ko. Nay, tama na. Anak ko po si Liam, kaya sana naman itanggapin niyo siya bilang apo niyo. Kahit kailan na hindi ko matatanggap ang batang yan dahil anak siya ng isang rapist. Hindi ibig sabihin na rapist ang isang tao ay masama na to. Marahil ay may dahilan siya kung bakit niya yung nagawa kay Atina. Sabay pa kami ni Inay na napatingin sa lalaki nagsalita. Halos malaki ang mga mata ko na makita si Lander. Lander? At sino ka naman? Matapang na tanong ni Inay kay Lander. Kaya kaagad akong pumagitna sa kanilang dalawa. Ako si Lander Villarreal. At ako ang ama ng batang tinatawag niyong anak ng rapist. Pareho kami nagulat ni Inay sa sinabing yun ni Lander. Nagtatanong ang mga mata kong tumingin sa mayamang lalaki. Hindi pa man ako tuloy ang nakakabawi sa pagkabigla nang marinig ko magsalita ang Inay. Ikaw ang rapist ng anak ko? Nakita kong tumango si Lander kay Inay. Ayos ah. Akalain mo yun, Atina? Mukhang mayaman to rapist mo. Nay, hindi na masamang mag-rapist ka. At least mayaman ka naman pala. O Atina, asikasuhin mo siya. Mayroon ko muna kayo. May kailangan lang akong puntahan. Nang makalis ang Inay ay saka ko hinarap si Lander. Niyaya ko siyang pumasok sa maliit naming bahay. Maupo ka, Lander. Pasensya ka na sa bahay namin. Medyo maliit kasi. Ayos lang, Atina. Salamat pala sa ginawa mo kanina, ha? Kung hindi ka dumating, ay baka kung ano pa ang nasabi ni Inay. Pero sana hindi mo na yung ginawa. Kasi baka madamay ka pa sa galit ni Inay sa taong gumahasa sa akin. Salamat talaga, Lander. Tatanawin ko tong isang malaking utang na loob sa'yo. Naputo lang sasabihin sana ni Lander nang bigla na lamang sumulpot ang anak kong pawis na pawis at kaagad na yumakap sa binata. Gusto ko sana siyang kunin kay Lander pero nang makita ko ang saya ng kanyang muka ay hinayaan ko na lamang siya. Gusto ko nang itama sa anak ko na hindi ang binata ang ama nito. Pero sa nakikita ko ngayon ay hindi ko maatim na putulin ang kasiyahan na darama nito. Tatay, miss ko na po kayo kaagad. Namiss din kita, anak. At nandito ako ngayon para kunin kayo ng nanay mo. Saan po tayo pupunta, tatay? Sa mansyon.
Dahil simula ngayon ay hindi na tayo magkakahiwalay pa. Magsama-sama na tayo doon sa malaking bahay. Gusto mo ba yon? Opo tatay, gusto ko po yon. Nanay, narinig mo sabi ni tatay? Doon na daw po tayo titira sa bahay nila. Sige na anak, mag-play ka muna. May pag-uusapan lang kami ng nanay mo. Okay po tatay. Lander naman, bakit mo sinabi sa anak ko yon? Ayokong umasa siya sa wala. Kung ano man ang sinabi ko, totoo yon, Athena. Gusto ko kayo makasama sa mansyon, lalong-lalo na si Liam. Natawa ako bigla sa inasta ngayon ni Lander, dahil pa nito ang tunay na ama ng anak ko. Makinig ka sa sasabihin ko, Lander, at sana huwag kang magagalit sa akin. Tama na yung tinulungan mo ako kanina, pero itong ginagawa mo ngayon ay hindi ko maintindihan. Hindi mo ko lubusang kilala, tapos mag-o-offer ka na patirahin kami sa bahay niyo? At magpapakaama ka talaga sa anak ko? Bakit? Anong dahilan mo? Dahil gusto kita, Athena, at magaan ang loob ko sa anak mo. Alam ko hindi sapat na dahilan yan, pero sa ngayon, yan ang alam ko. Gusto mo ako? Bakit? Dahil yun ang nararamdaman ko sa iyo, Athena. Gusto kita at gusto kong maging ama sa anak mo. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Lander. Baka nakakalimutan mo, biktima ako ng rape. Ang isang katulad ko ay hindi nababagay sa iyo. Please, Athena, bigyan mo ako ng pagkakataon na makasama kayo. Pangako, magiging masaya kayo sa piling ko. Pero huwag ka na mag-inarte pa, Athena. Sumama na kayo sa kanya. Sabay pa kami napalingon ni Lander sa boses na yun ni Inay. Tumayo ako at sinalubong ang Inay na palapit sa kinaroroonan namin dalawa ni Lander. Nay, wala pong kinalaman sa buhay namin mag-ina si Lander. At mas lalong wala siyang pananagutan sa amin ng anak ko. Anong wala? Kakasabi lang niya kanina sa atin na siya ang ama ng anak mo. Pwede ba, Athena? Huwag ka na mag-inarte pa. Sumama na kayo sa kanya. Nasa ganun ay matahimik na ako dito sa bahay. Nay naman. Hindi ako pinansin ni Inay bagkus lumapit siya kay Lander at mataray itong hinarap. Hoy, ikaw lalaki. Bigyan mo ako ng pera. Pambayad mo sa akin sa pag-aalaga ko sa mag-ina mo. Nawindang ako sa narinig kong yun mula sa bibig mismo ng aking ina. Nay, ano ba sinasabi niyo ha? Ang sinasabi ko, Athena, ay dapat bigyan niya ako ng pera. Dahil ilang taon din tumira dito at pinalaman ko ang anak niya. At sa tingin ko naman ay madali lang yun para sa kanya. Nay, nakakahiya kay Lander. Aba Athena, bakit ka mahihiya sa rapist na yan? Kung mayroon man dapat na mahiya dito sa atin tatlo, ay siya yon at hindi ako. Nang mga sandaling yon ay parang hindi ko na talaga kilala ang sarili kong ina. Tanggap ko naman noon na malayo talaga ang loob niya sa akin. Pero hindi ko naman nakalain na pati sa anak ko ay magiging ganun din ang kanyang pagtrato. Lumaki akong walang nakikilalang ama dahil ang sabi sa akin ng inay ay maaga daw namatay ang ama ko. Ngunit ang pinagtataka ko ay wala man lang ni isang larawan sa bahay ang ama ko. Hindi ko alam kung bakit. Hanggang ngayon ay palaisapan pa rin sa akin. Sige po tita, bibigyan ko po kayo ng pera. Magkano ba ang gusto nyo? Lander, wag na. Nakakahiya sa'yo. Okay lang Athena, basta para sa inyong dalawa ni Liam, gagawin ko lahat. 1,000,000, kaya mo ba ha? Hindi ako makapaniwala sa laki ng halaga na hinihingi na inay kay Lander. Sige tita, bukas na bukas din. Ibibigay ko sa inyo ang perang kailangan nyo. Hindi mo na kailangan gawin yan, Lander, dahil wala kang pananagutan sa aming mag-ina. Nay, tama na. Dahil hindi magbibigay ng pera si Lander sa inyo. Pwede ba, Athena? Tumigil ka. Hoy, ikaw lalaki. Pag alis mo, isama mo na tong mag-ina mo, ha? Lalong-lalo na ang anak mo. Bahala ka kung saan mo sila dadalhin. Nang maiwan kaming dalawa ni Lander sa maliit na sala, ay hindi ko na napigilan pang umiyak. Dahil sa sama ng loob na nararamdaman ko kay inay. Hindi ko inaasahan na yayakapin niya ako. Tinapik-tapik niya ako sa balikat. Sumama na kayo sa akin, Athena. Bakit mo ito ginagawa, Lander? Bakit mo kami tinutulungan? Dahil gusto kita, Athena. Gusto kong bumawi sa inyong dalawa ni Liam. Hayaan mo kung mahalin ko kayong dalawa. Salamat, Lander. Napakabuti mong tao. Tatanungin ko tong isang malaking utang na loob sa'yo. Kaagad ko ngang inimpake ang mga gamit naming mag-ina. Buo na ang loob ko na sasama kami kay Lander sa mansyon nito. Alam kong hindi ko pa siya ganun kakilala, ngunit nararamdaman ng puso kong mabuti siyang tao at pwede ko siyang pagkatiwalaan. Pagkalabas ko ng kwarto naming mag-ina, ay sinilip ko si inay sa kanyang kwarto. Nakita ko natutulog ito. Maingat ko siya nilapitan at pinagmasdan maigi. Mahal na mahal ko siya kahit naramdam kong hindi niya ako mahal, kahit nung bata pa man ako. Naalis na kami, Nay. Naalis man kami dito.
Pero walang magbabago sa pagmamahal ko sa'yo. Dahil kayo ang ina ko at utang na loob ko sa inyo ang buhay ko. Mag-iingat po kayo lagi. Dinampian ko siya ng halik sa pisngi bago lumabas ng kwarto niya. Habang nasa biyahe kami ay hindi ko pa rin maiwasan ng umiyak. Pagkarating namin ng mansyon ng mga Villarreal ay kagad kaming umakyat sa taas at pumasok sa isang pinakamalaking kwarto. Sa tingin ko ay yun ang guest room. Ito ang magiging kwarto niyo mag-ina. Masyado malaki to, Lander. At isa pa, pwede naman kami kahit sa maid's quarter lang matulog. Hindi, Athena. Dahil bisita ko kayo dito, kaya ito ang gagamitin yung kwarto, okay? Pero Lander, nakakahiya na sa'yo, kay Don Miguel. Hindi mo kailangang mahiya, Athena. Dahil simula ngayon, iisang pamilya na tayo. Pamilya? Bigla atang bumilis ang tibok ng puso ko ng mga sandaling yon at wala sa loob na napatingin ako sa gwapo mukha ng binata. Ngayon ko lamang ito naramdaman sa tanang buhay ko. Kinagabihan, pagkatapos namin kumain ay sinama ni Don Miguel sa kwarto nito ang anak ko. Natutuwa ako dahil mabait ang matanda sa anak ko at aliw na aliw dito. Naiwan kami dalawa ni Lander sa sala. Lander, salamat ulit sa pagpapatira sa amin dito ha. At pasensya ka na sa anak ko. Medyo mahilig kasi yung magtanong ng kung ano-ano. Walang problema yon. Welcome na welcome kayo dito. Salamat ulit. Hayaan mo maghahanap ako bukas ng trabaho para kahit papano ay makapagbigay ako ng pera sa mga gastusin dito sa bahay para hindi naman masyadong nakakahiya sa inyo. Hindi na kailangan, Athena. Ha? Pero... Marry me, Athena, para mabigyan natin ng buong pamilya si Liam. Inaalok mo ako ng kasal? Bakit? Dahil gusto kong bigyan ng isang masayang pamilya si Liam. Please, Athena, huwag mo akong tanggihan. Isipin mo ang anak natin. Anak natin? Oo, Athena, anak natin. Lander, nakakahiya na sa'yo. Ang dami mo nang naitulong sa amin. Hindi ko matatanggap ang alok mong yan. Narinig kong bumuntong hininga siya at biglang nalungkot ang gwapo nitong muka. Natutuwa ako dahil nakilala ko ang isang katulad ni Lander na handang tumulong sa mga taong nangangailangan ng tulong na kagaya ko. Pero ayoko namang abusuhin ang kanyang kabaitan. Tama na sa akin na pinatira niya kami dito sa mansyon nila. Please, Athena, pumayag ka na magpakasal sa akin para mabuo na tayo bilang isang buong pamilya. Di ba gusto mo maging masaya ang anak mo? Bakit ang bait-bait mo sa amin, Lander? Dahil deserve mo maging masaya at panahon na para may makilalang ama si Liam. Pero Lander, hindi mo naman anak si Liam. At isa pa, biktima ako ng rape. Hindi ka ba nandidiri sa akin? Hindi, Athena. Bigyan mo ko ng chance na patunayan sa inyo na pwede ako maging ama ng anak mo at maging mabuting asawa sa'yo. Ngayon pa lang, Lander, ay alam ko na agad na mabuti kang tao at magiging mabuti kang asawa at ama dahil yun ang nakikita ko sa'yo. Pero pwede ba na pag-isipan ko muna ang alok mo? Sure. Salamat, Lander. Kinagabihan ay hirap akong makatulog sa kakaisip sa alok ni Lander. Ano ba nangyayari sa akin? Bakit hanggang ngayon ay mukha pa rin ni Lander ang nakikita ko? Di kaya in love ako sa kanya? Kinaumagahan, kaming tatlo na lamang ang kumain ng agahan dahil maaga daw umalis si Don Miguel papuntang Hong Kong at 1 linggo ito doon. Ang sarap-sarap po talaga ng pagkain dito, nanay. Tapos ang dami-dami pa, parang fiesta. Anak, anong sabi ng nanay kapag kumakain? Huwag po magsasalita, lalo na kapag puno po ang bibig. Napangiti na lamang ako sa anak ko napakabibo at napakadaldal. Nang magawi ang tingin ko sa side ni Lander ay nakangiti din ito habang nakatingin sa aming mag-ina. Bakit ka ganyan makatingin sa amin? Tanong ko kay Lander na nakatingin pa rin sa aming mag-ina. May nakapagsabi na ba sa'yo, Athena? Kung gaano ka kaganda? Bigla ata ako namula sa sinabing yun ni Lander. Hindi na yun bago sa akin dahil bata pa lamang ako ay marami na nagsasabi sa akin na maganda ako at pwede akong maging isang beauty queen. Kaya naman pagtungtong ko ng high school ay marami ang naliligaw sa akin pero hindi ko sila pinapansin dahil wala pa sa isip ko ang pagbo-boyfriend. Pero ngayon nang sabihin sa akin ni Lander na maganda ako ay may hatid na kilig at kay sarap pakinggan para akong hinihele. Ah, oo naman. Bakit? Napakaganda mo, Athena. At namana sa'yo ng anak natin ang kutis mo. Napangiti na lamang ako sa tinura na yun ni Lander. At naiiling dahil ilang beses ko na ito naririnig na sinasabing anak niya ang anak ko. Kahit hindi naman talaga.
Pagsapit ng tanghali ay niyaya niya kaming lumabas dahil gusto daw niya kaming ipasyal sa mall. At syempre, pagdating namin sa mall ay tuwan-tuwa ang makulit na bata. Yun kasi ang unang beses na nakatungtong ito ng mall. Wala naman kasi akong pera para ipasyal siya. Sapat lamang ang kinikita ko sa grocery para sa pagkain at budget namin sa araw-araw. Pumasok kami ng department store sa toy section. Halos malula ako sa sobrang mahal ng mga presyo. Lahat ng tinuturo ng anak ko ay kinukuha naman ni Lander. Pagkatapos namin sa toy section ay pumunta naman kami sa isang sikat na store ng mga damit pambata. Nakita ko nagniningning sa tuwa ang mga mata ng anak ko dahil sobrang gaganda kasi ng mga damit at lahat puro branded. Nilapitan ko si Lander na abala sa pagpili ng mga damit ng anak ko. Binulungan ko siya. Lander, tama na, nakakahiya na sa'yo. Ang dami na nito mga kinuha mo. Saka wala akong pambahid sa'yo. Huwag kang mag-alala, Athena. Hindi kita sisingilin kung yan ang inaalala mo. Pero, gusto kong maging masaya ang anak natin. Hayaan mo akong pasayahin siya kahit sa simpleng bagay na to. Pero, nagulat na lamang ako nang hawakan niya ang kamay ko na nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa akin. Daig ko pa ang napaso sa sobrang init na dala ng mga kamay ng binata. Pagkatapos naming mamili ay kumain kami sa isang sikat na restaurant. Pagkatapos namin kumain ay nagpaalam sa akin si Lander na pupunta muna ito ng comfort room. Lander, point of view. Samantala, habang papunta ako ng comfort room ay may dalawang lalaki ang bigla na lamang pumagitna sa daraanan ko. Pagtingala ko ay ganoon na lamang ang tuwa na makilala ko kung sino sila. Ricky? Jack? Kami nga, Lander. Nakauwi ka na pala pero hindi mo man lang kami pinuntahan. Matigas na saad ni Ricky habang seryoso ang muka. Samantalang si Jack naman ay nakatingin lamang sa akin. Sinubukan ko kayong puntahan sa dati natin tambayan, ngunit hindi natuloy dahil... Dahil ano, Lander? Dahil nabisi ka sa babaeng yon? Hindi ako nakakibo sa tanong na yun sa akin ni Jack. Bigla ako napaisip nang wala sa oras. Sinusundan niyo ba ako? Tanging nasambi ko na lamang sa kanila. Ano nangyari sa'yo, Lander? Bakit nakikipaglapit ka sa babaeng yon? Paano kung malaman niyang ikaw nag-rape sa kanya? Wala na akong pakialam. Kung malaman man niyang ako ang taong humalay sa kanya. Are you stupid? Oras na malaman niyang ikaw ang humalay sa kanya, ay ipapakulong ka niya. At damay kaming dalawa ni Jack. Bakit, Ricky? Sino ba ang may kasalanan ng lahat ng to? Di ba kayo? Dahil dinala niyo sa akin si Athena, kahit na alam niyong hindi siya bayarang babae. Hindi nakakibo ang dalawa kong kaibigan dahil tama naman ang sinabi ko. Kasalanan nila ang lahat. Sila ang nagdala sa akin kay Athena kahit wala naman akong sinasabi na manggidnap sila ng babae sa daan. Ito ang tatandaan mo, Lander. Sa oras na mabuko ka niya, ay ipapakulong ka niya at kapag nangyari yon, huwag mo kaming itadamay ni Jack. Alam ko may halong pagbabanta ang pagkakasabing yun sa akin ni Ricky. Napapuntong hininga na lamang ako at napatingin sa table kung nasaan ang mag-ina ko. Sa halip na magtuloy ako ng comfort room, ay binalikan ko na lamang ang mag-ina ko at niyayang umalis na. Gusto ko silang ilayo sa lugar na to kung nasaan ang mga kaibigan kong hangal ang mga kaluluwa. Habang nasa biyahe, hindi ko maiwasan na mag-alala para kay Athena. Lalo na ngayon na alam na ng mga kaibigan kong buhay ang dalaga. Nag-aalala ako sa pwede nilang gawin sa ina ng anak ko. At hindi ako makakapayag na magawa nila ng masama ang babaeng nagpapasaya sa akin ngayon. Pagkarating namin ng bahay ay agad kong inakyat sa kwarto ang tulog na anak namin. Athena, pwede ba tayong mag-usap? Oo naman, tungkol saan bang pag-uusapan natin? Gusto ko lang sanang malaman kung may sagot ka na ba sa alok ko sa'yo. Oo, Lander, mayroon na. At tama ka, karapatan ng anak ko ang magkaroon ng isang buong pamilya. Kaya pumapayag na ako magpakasal sa'yo. Talaga, Athena? Magpapakasal na tayo? Magiging isang buong pamilya na tayo? Oo, Lander. Yes. Pero mayroon lang sana akong request, kung pwede. Sure, ano yon? Gusto ko sana isang simpleng kasal lang, tapos tayong pamilya lang. Sure, Athena, masusunod ang gusto mo. Salamat, Lander. Makalipas nga ang isang linggo ay kinasal kami ni Athena sa simbahan. Tulad ng gusto nito, kami-kami lang ang naroroon. Tinawagan niya ang kanyang inay pero hindi naman dumating. Nakita kong labis na nasaktan si Athena sa ginawang pambabaliwala sa kanya ng sarili niyang ina. Kinagabihan, nagulat ako paglabas ko ng banyo nang makita nakaupo sa kama ko si Athena.
Oh, Athena, ikaw pala. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman, ngayon lang din. May kailangan ka ba? Dito na ako matutulog sa kwarto mo simula ngayon. Dahil asawa mo na ako, Lander. Hindi Athena, pwede naman doon ka pa rin sa kwarto ng anak natin. Para tabi kayo. Ang dami-dami mo nang naitulong sa amin. Kaya hayaan mo na akong paglingkuran kita bilang asawa mo. Gusto kitang mapasaya kahit papano. Athena, anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Tumayo ang dalaga sa pagkakaupo sa kama at lumapit sa akin. Hayaan mo kong ipagkaloob ko sa iyo ang sarili ko. Alam ko hindi na ako virgin, pero isa lalaki lang nakagalaw sa akin. Kahit papano naman ay malinis pa ako, Lander. Athena, nagulat na lamang ako nang bigla niyang hubarin ang suot na manipis na pantulog sa harapan ko. Napalunok pa ako nang makita ang kanyang hubad na katawan. Athena, hindi mo naman kailangang gampanan ng papel ng isang asawa. Masaya na akong makasama kayong dalawa ng anak natin at buo tayo bilang isang pamilya. Bakit, Lander? Dahil ba nandidiri ka sa akin? No, Athena, hindi sa ganon. Ang sa akin lang ay... Okay, Lander, naintindihan kita. Kumana sana nitong dadamputin ang mga damit na hinubad nang bigla ko na lamang siyang hilain palapit sa akin at siniil ng halik sa mga labi niya. Puno ng pananabik na inangkin ko ang mga labi niya na agad naman niyang tinugon. Mabilis ang kilos na inihiga ko siya sa kama saka lumayo sa kanya para hubarin ang mga saplot ko. Maingat akong umibabaw sa kanya at titig na titig sa mukha niya. Pwede ko pang umatras, Athena. Hindi ako magagalit kung magbabago man ang isip mo. Hindi, Lander, dahil bago ako pumunta dito sa kwarto mo, pinag-isipan ko itong mabuti. Asawa mo na ako, kaya karapatan mong makuha ang gusto mo sa akin. Gusto kitang mapasaya, Lander. Nakahanda akong ipagkaloob sa iyo ang sarili ko na siyang kukumpleto sa pagsasama natin bilang mag-asawa. Ngumiti ako ng ubod ng lapad sa kanya. Saka ko siya pinaliguan ng mga maliliit na halik sa kanyang pisngi. Salamat, Athena. Promise, iingatan kita at gagawin kitang reyna sa mansyon na to. Ngumiti siya sa akin na kinatuwa ng puso ko. Muli kong inangkin ang mga labi niyang nakaawang. Ilang saglit pa ay matagumpay naming narating ang rurok ng kaligayahan. Walang kapaguran na inangkin ko siyang magdamag hanggang sa makatulog kaming dalawa sa sobrang pagod. Ngunit may ngiti sa mga labi. Kinaumagahan, sinadya ko maagang magising para ako mismo ang maghanda ng almusal ng dalawang lalaking mahal ko. Oo, mahal ko dahil mahal ko na si Lander. Siya ang tipo na lalaking hindi mahirap mahalin, kaya nga kahit nakakahiya, ay ako mismo ang nag-alok sa sarili ko sa kanya. Ang akala ko nga ay pandidirihan niya ako. Ngunit naramdaman ko kagabi ang pag-iingat niya sa akin habang inaangkin niya ako. Nakangiti akong humarap sa kanya. Tulog na tulog ito habang nakayakap sa akin. Hinaplos ko ang makinis niyang muka, dahilan para magising ito. Nakangiti itong tumingin sa akin at ginawaran ako ng good morning kiss sa mga labi. Bakit ang aga mong nagising? Gusto ko kasing ipagluto kayo ng masarap na agahan. Saka maya-maya lamang ay magigising ng anak natin, maghahanap ka agad yun ng pagkain. Pwede pa na bago ka magluto, dito ka muna saglit? Namula mukha ko nang kindatan niya ako. At sa tipo ng kindat na yon ay para bang may binabalak ito. Sa gulat ko ay bigla na lamang niya akong tinaganan at namumungay ang mga matang tumingin sa akin. Kung ano man ang iniisip mo, Mr. Villarreal, ay hindi pwede dahil maliwanag na. At saka kailangan ko na talaga magluto, magigising ng anak natin. Marami tayong maid sa bahay na to, Athena. Hindi mo kailangan magluto para sa amin. Hindi pa man ako nakakasagot ay mabilis niyang sinakop ang mga labi ko. Napasinghap ako nang bumaba sa dibdib ko ang mga halik niya at unti-unting nabubuhay ang init ng mga katawan namin. Lalo na nang tanggalin niya ang kumot na siya nagsisilbing takip sa hubad naming mga katawan. Mas lalo ko nadarang sa sobrang init na hatid sa akin ni Lander. Ang mga kamay nito na malayang naglalakbay sa buong katawan ko na mas lalong nagpapabalo sa akin ng mga sandaling yon. Ilang sandali pa ay muli namin pinag-isa ang mga katawan namin. Nakaunan ako ngayon sa kanyang bisig. Dito ka lang, Athena. Ako nang bababa para magluto ng breakfast natin. Ha? Hindi na, Lander. Ako na. Dahil ako ang babae. Kaya ikaw ang dumito na lang, okay? Okay lang, Athena. Alam ko napagod ka dahil sa ginawa natin. Wala na nga ako nagawa nang tumayo ito at kamuntik pa akong mapatakip ng mga mata dahil hindi man lamang ito nag-abalang magbihis muna.
Proud na proud ito sa maganda nitong katawan at sa nag-uumapaw nitong mga abs. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapalunok at mapatingin sa kabuuan ng asawa ko. Habang abala ang mga mata ko sa kakatingin sa hubad na katawan ni Lander, ay may isang bagay ako napansin sa kanya. Ano yan, Lander? Alin? Yung nasa baba ng tiyan mo? Ito ba? Birthmark ito, Athena. Bakit? Bigla ako napatayo at hindi ko na naisip na magsuot muna ng damit. Mabilis ko nilapitan si Lander at titig na titig ako sa birthmark niya. Bigla akong natulala na mapagtanto na familiar sa akin ang balat na yon. Hanggang sa... Hey, Athena, may problema ba? Ikaw lalaki nag-rape sa akin? Athena, ubod ng lakas ko siyang sinampal. Bakit ikaw pa? Bakit ikaw pa, Lander? Bakit? Athena, please, listen to me. Alam ko na ngayon, Lander, kung bakit mabait ka sa amin dahil naghuhugas ka ng mga kasalanan mo sa akin. Please, Athena, pakinggan mo muna ako. Hayaan mo ako magpaliwanag sa'yo. Wala akong kinalaman sa ginawa ng mga kaibigan ko. Wow, talaga ba, Lander? Wala akong kinalaman? Bakit? Sila ba nag-rape sa akin? Di ba ikaw lang mag-isa dahil rapist ka? Alam mo, nandidiri ako sa'yo. Pero mas higit ako nandidiri sa sarili ko. Alam mo kung bakit? Dahil nagpakasal ako sa rapist. At hindi lang yon, binigay ko ang sarili ko sa'yo nang walang pag-aalinlangan. Ang galing mo din, no? Plinano mo lahat para sa oras na mabuko kita, ay hindi na kita ipakulong dahil mag-asawa na tayong dalawa. Pero mali ka, Lander, dahil hindi ako papayag na hindi ka makulong at pagbayaran ng mga kasalanan mo sa akin. Nagmamadali kong tinampot ang mga damit ko at sinuot yon. Gusto ko na makaalis sa bahay ng rapist kong asawa. Nang matapos akong magbihis, ay patakbo ako lumabas ng kwarto niya, ngunit maagap niyang hinawakan ng isang kamay ko at hinarang niya ang kanyang katawan sa gitna ng pintuan. Mag-usap muna tayo. Sige na. Alam ko may kasalanan ako sa'yo, pero hayaan mo muna akong bumawi sa inyo at magpakaama sa anak natin. Wala kang karapatan na maging ama ng anak ko dahil masamang tao ka. At huwag ka na din mag-abala na magpaliwanag sa akin dahil kahit anong sabihin mo, hindi na ako maniniwala sa'yo. Gagawin ko lahat, Athena. Mapatawad mo lamang ako. Walang kapatawaran ng ginawa mo sa akin. Sinira mo ang buhay ko at kamuntikan pa akong mamatay ng dahil sa inyo. Ubod ng lakas ko siyang tinulak at tumakbo papuntang kwarto kung nasaan natutulog ang anak ko. Inimpaki ko kaagad ang mga gamit naming mag-ina at pagkatapos ay saka ko ginising si Liam. Nagtaka pa ito na makita akong umiiyak. Bakit ka umiiyak, nanay? Wala ito, anak. Huwag mo nang pansinin ng nanay. Sige na, bumangon ka na. Aalis na tayo dito. Po? Aalis tayo? Saan po tayo pupunta? Uuwi tayo sa bahay ng lola mo. Nakita ko ang biglang pagguhit ng lungkot sa cute nitong muka. Habang hinihintay ko matapos maligo ang anak ko, ay bigla na lamang pumasok sa kwarto si Lander. Nakabihis na ito. Athena, alam kong kinasusuklaman mo ako. Pero sana naman ay huwag mong ilayo sa akin ng anak ko. Mahal na mahal ko siya. Pasensya na, pero hindi ko hahayaan na maging ama ka ng anak ko. Aalis na kami dito at huwag na huwag ka susunod sa amin kung ayaw mong malaman ng anak mo ang ginawa mong kababuyan sa akin. Athena, tama na, Lander, dahil kahit anong gawin mo ay hindi magbabago ang isip ko. Kung gusto mo talaga mapatawad kita, sige, isuko mo ang sarili mo sa mga pulis at ang dalawa mong kaibigan. Kapag nagawa mo yon, hahayaan kita maging ama ni Liam. Pero alam ko namang hindi mo gagawin yon dahil mahal mo ang sarili mo. Tatay? Nanay, nag-aaway po ba kayo? Sabay pa kaming napalingon sa anak namin na nakatayo sa likuran. Mabilis kong pinahid ang mga luha ko at nakangiti siyang nilapitan. Hindi kami nag-aaway ng tatay mo, anak. Nag-uusap lang kami. Tama ang hanay mo, Bibi. Hinintay ko matapos magpaalaman ang mag-ama, saka kami nagmamadaling umalis. Alam ko nalulungkot ang anak ko dahil nasanay na siyang kasama ang ama niya. Ngunit wala akong magagawa kundi ang ilayo siya sa ama niyang sumira ng buhay ko. Nang makarating kami ng bahay ay naabutan namin kumakain ng inay at napangiti pa ito na makita kami. At ubili kami nagmano sa kanya. Mabuti naman at bumalik na kayo dito. Ang akala ko ay tuluyan niyo na akong iiwan. Nagulat pa ako nang bigla na lamang niya kaming yakapin at narinig ko pa ang mahina niyang pag-iyak. Oo naman po, Nay, dahil kayo po ang inay ko at hindi ko po kayo matitiis ng matagal. Salamat, Athena, at patawarin mo ang nanay kung hindi ko na iparamdam sa iyo ang pagmamahal ko bilang isang ina.
Niyaya akong umupo ni inay sa upuan naming kahoy. Hinawakan niya ang dalawa kong kamay. Bigla na lamang siyang umiyak habang titig na titig sa akin. Nay, bakit kayo umiiyak? Anak, patawarin mo ako sa lahat ng mga pagkukulang ko sa iyo at sa apo ko. Patawarin mo ako kung naging malayo ang loob ko sa inyo. Hindi mo ako masisisi. Dahil tulad mo, ibiktima din ako ng panggagahasa. Ginahasa ako ng sarili ko nobyo at ikaw ang naging bunga noon. Ang akala ko ay pananagutan niya ako. Pero bigla na lamang siya naglaho na parang bula. Gusto kitang ipalaglag pero hindi ko kaya dahil anak kita at biyaya ka galing langit. Ngunit sa tuwing nakikita kita, ay nakikita ko sa iyo ang ama mo dahil kamukhang-kamukha mo siya. Yun ang dahilan kaya malayo ang loob ko sa iyo at hindi kita magawang yakapin. Galit na galit ako sa sarili ko na mangyari sa iyo ang nangyari sa akin. Dahil pareho na tayong mag-ina na biktima ng panggagahasa ng mga walang niyang lalaking yon. Pero maswerte ka pa rin sa akin, anak. Dahil bumalik ang taong yon at bumawi siya sa inyo at higit sa lahat pinakasalan ka niya. Hindi ako makapaniwala sa kwentong yun ni inay. Kaya pala ganoon na lamang ang galit niya sa akin dahil anak din ako ng isang rapist. Idagdag pang kamukha ko pa ang ama ko. Mahal na mahal kita, anak. Kayo ng apo ko. Hindi ko man yung maiparamdam sa inyo. Pero dito sa puso ko, nandito kayong dalawa. Salamat, Nay. Mahal na mahal din po kita. Asan ang asawa mo? Bakit hindi kayo magkasama? Hindi ko na po siya asawa dahil siya po lalaking nag-rape sa akin. Ngayon mo lang ba nalaman? Di ba sinabi na niya sa'yo? Sa atin nang pumunta siya dito? Kaya nga kayo sumama sa kanya, di ba? Bigla ko napaisip at tinalala ang sinabi niyo ni inay. At tama nga ito. Sinabi na sa akin ni Lander, ngunit hindi ko lang pinansin at ilang beses din niyang sinasabi na anak namin si Liam. Anak, Atina, maswerte ka dahil bumalik siya. Bumawi siya sa inyong mag-ina at hindi lang yon, pinakasalan ka pa niya. Kung ibang lalaki lamang si Lander, ay hindi niya yun gagawin. Baka nga hindi na kayo nun hinanap pa. Anak, huwag mo sayangin ang pagkakataon na mabuo kayo bilang isang pamilya na may amang matatawag ang anak mo. Sa tingin ko naman sa asawa mo ay mabuting tao at alam ko magiging mabuti siyang asawa sa iyo at ama sa apo ko. Pero Nay, siya pa rin na nag-rape sa akin. Paano ko siya mapapatawad? At paano ko maatim na makasama sa isang bubungang taong bumaboy sa akin? Anak, walang masama kung bubuksan mo ang puso mo at patawarin siya. Tao lamang si Lander na nagkakamali. Pero bumalik siya para itama ang pagkakamaling yon. Kung hindi mo talaga siya kayang patawarin, kahit hayaan mo na lang siya maging ama ng anak mo. Alam mo ang pakiramdam ng walang ama, di ba? Gustuhin mo bang matulad sa iyo ang anak mo? Nay, pag-isipan mo mabuti ang mga sinasabi ko sa iyo. Lander, point of view. Maghapon na akong umiinom ng alak pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam ang gagawin ko. Kung isusuko ko ba ang mga kaibigan ko at ang sarili ko sa mga pulis. Gusto kong patunayan kay Atina na nagbago na ako, na kaya ko maging mabuting ama at asawa sa kanila. Pero paano ko yun magagawa kung makukulong ako? Nasa ganun akong isipin nang dumating si Lolo Miguel. Tumabi ito sa akin at kinuha ang basong hawak ko na may lamang alak. May problema ka ba, Apo? Magsisinungaling ako sa inyo, Lo. Kung sasabihin kong wala, kahit na meron naman talaga. Si Atina ba? Paano niyo po nalaman? Dahil alam ko, hindi ko po kayo maintindihan, Lo. Ako ang nagligtas sa kanya ng gabing yon, Lander. Oo. Pauwi na ako noon na makita ko ang mga kaibigan mo may binabasa van na isang babae. Nakita namin na itinapon ito sa ilog. Pagkatapos ay bumunot ng baril ang isang mong kaibigan, walang awa nitong pinagbabaril ang babae. Nang makaalis sila, ay agad kong pinalusong sa ilog ang driver nating si Dante para sagipin ang babae. Dinala namin ito sa hospital. Mabuti na lamang at nakaligtas ito. Lo, salamat sa pagligtas mo kay Atina. Kung hindi mo siya nailigtas ng gabing yon, ay hindi ko sana makikita ang anak ko. Ang akala ko nga hindi na makukrus ang landas namin ng babae. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita ulit kami. Kaya dinala ko siya dito sa bahay para makita ko yung dalawa. Ngunit hindi ko alam na ikaw pala nag-rape sa kanya. Sa gulat ko ay bigla na lamang akong binatukan ni Lolo sa braso, saka ngumiti. Alam mo, Lander, masama man ang ginawa mo. Pero nagbunga naman ito ng isang cute na anghel at yun ang anak mo.
Gawin mo ang sa tingin mo ay tama at mag-usap kayo mabuti ni Athena. Salamat, Lo. Salamat sa lahat-lahat. Tinapik niya ako sa balikat bago iniwan. Mabilis akong tumayo at kinuha ang susi ng kotse ko. Kailangan ko makausap si Athena sa huling pagkakataon. Kakatulog lamang ng anak ko nang marinig ko may sasakyang huminto sa tapat namin. Nang silipin ko yon ay kotse pala ni Lander. Pumatok ito ng 3 beses saka ko siya pinagbuksan ng pintuan. Alam ko galit ka sa akin, pero sana naman hayaan mo akong magpaliwanag sa'yo para naman marinig mo ang side ko. Para saan pa, Lander? Athena, wala akong alam sa ginawa nila. Hindi ko inutos ng magindap ng babae at dalhin sa akin. Oo, aaminin ko. Nagpakuha ko ng babae sa kanila. Pero babae sa bar dapat. Kinabukasan ko nalaman ng lahat, pati ang ginawa nilang pagtapon sa'yo sa ilog. Sila lang dalawa ang may gawa nun. Ang tanging kasalanan ko lamang sa'yo ay ang ginawa kong... Okay na, Lander, gets ko na. At nakapag-isip na din ako ng mabuti. Sige, alang-alang sa anak natin, ay hindi kita ipapakulong. At binibigyan kita ng karapatan na dalawin siya at makasama sa isang araw. Pero hindi mo siya pwedeng iuwi sa bahay ninyo. Pwede mo siyang ipasyal, pero dapat bago magdilim ay mahihatid mo siya dito. Salamat, Athena. At tungkol naman sa atin, gusto ko yung pawalang bisa ang kasal natin dahil hindi ko kaya maging asawang tao ng gahasa sa akin. Yun lang, Lander, wala na akong sasabihin pa. Kung okay sa'yo ang gusto ko, ay tapos na ang pag-uusap nating to. Nang hindi ko mibu si Lander ay sinara ko na ang pintuan. Ngunit bakit ako nasasaktan ng ganito? Magdamag akong umiyak ng umiyak, hindi ko alam kung ano nga ba giniiyakan ko. Basta ang alam ko lang, nasasaktan ako. Paglipas ng 1 linggo, tulayan ko nang ang isinuko sa mga pulis ang mga kaibigan ko. Masakit man para sa akin, pero yun ang tama kong gawin. Kitang-kita ko sa mga mata ang galit nila sa akin. At naiintindihan ko sila dahil may kasalanan ako sa kanila. Tulad nga ng gusto ni Athena, ay araw-araw kong pinapasyal ang anak namin. At pagsapit ng hapon, ay binabalik ko din sa kanila. Bagamat nalulungkot ako dahil hindi talaga kami nagkakaayos ni Athena, ni hindi ko nga ito makita kapag nagpunta ako sa kanila. Sinasadya talaga nito na hindi magpakita sa akin at naiintindihan ko naman yon. Ngunit sabik na ako makita siya kahit sandali lamang. Gusto kong makita ang babaeng nagpatibok ng puso ko. Araw ng Sabado, sinadya ko talagang tanghali magising dahil wala namang pasok sa opisina at saka after lunch ko pa susunduin ang anak ko. Balak ko kasi itong ipasyal sa mall at bilhin ng mga toys na gusto niya. Nagtaka pa ako dahil pagbaba ko, tahimik ang kapaligiran. Wala ang mga maids, maging si Lolo Miguel. Naiiling ako nagtungo ng kusina para mag-almusal. Nagulat pa ako na makita si Athena na nagluluto. Pumikit ako sa pag-aakalang nananaginip ako. Ngunit totoo talaga na nandoon ang asawa ko. Athena? Magandang umaga. Umupo ka na dyan, malapit na itong maluto. Anong ginagawa mo dito? Bakit? Hindi ka ba masaya na nandito ako? Sa pagkakaalam ko kasi, bahay ito ng asawa ko. Hindi na ba ako pwede dito? Hindi sa ganun, Athena. Nagulat lang kasi ako. Siya nga pala, ang mga tao dito nasaan sila? At ang anak natin? Ang mga kasambahay ay nag-day off. Si Lolo kasama niya si Inay, nasa mall sila. Salamat, Athena. At pinuntahan mo ako dito. Alam mo ba, matagal na kitang gustong makita. Ang kaso pinagtataguan mo naman ako. Athena, miss na kita. Gustong gusto kitang yakapin at halikan. Pero alam ko namang bawal. Kaya okay lang. Ang mahalaga ay nakita na kita at nandito ka ngayon sa harapan ko. Alam mo kung anong dahilan ko. Pero ngayon, nakapag-isip na ako. At alam ko na ang magpapasaya sa akin. Gusto kitang makasama, Lander. Mula pagising ko sa umaga hanggang sa pagtulog ko sa gabi. Gusto kong maramdaman ang mga yakap at halik mo. Alam ko, weird. Pero yun ang nararamdaman ko. Dahil mahal kita. Mahal mo ako? Oo, Lander. Mahal kita. Kahit ikaw ang rapist ko. Wala tinamaan itong puso ko sa'yo. Ikaw ba? Mahal mo ba ako? Hindi lang mahal. Kundi mahal na mahal kita, Athena. O, ano bang inaantay mo? Yakapin mo na ako. Agad kong tinawid ang maliit naming pagitan para mayakap ang babaeng ilang linggo ko nang hindi nakita. Mahal na mahal kita, Athena. Sorry sa lahat na nangyari. Babawi ako sa'yo at hindi ka magsisisi na minahal mo ko. Bawing-bawi ka na, Lander. Alam mo kung bakit?
Dahil ginawa mo ang tama, pinakulong mo ang mga kaibigan mo kahit labag sa kalooban mo. Pinatunayan mo lamang sa akin na nagbago ka na at pwede kitang mahalin. Dahil gusto kitang mapasaya kahit dun man lamang. Salamat dahil hinayaan mo kong manatiling maging malaya at makasama ang anak natin. Alam mo, naisip ko kung hindi mo ako ni-rape. Wala sana akong anak ngayon na cute at higit sa lahat, hindi sana kita makikilala. Nagpapasalamat din ako sa mga kaibigan mo dahil sila ang naging daan para magtagpo ang mga landas natin. Talaga? Oo. Kung ganon, payag ka na ba na magiging Mrs. Villarreal? Payag na payag, kaya nga nandito ako, di ba? Kung ganon, pwede ba nating ituloy yung naudlot nating honeymoon? Asus, yun talaga naisip mo? Nakabuo ka na nga agad. Ha? Anong nakabuo? Buntis ako, Lander, at magiging daddy ka na naman. Alam mo ikaw nawiwili ka na. Sa tuwing inaangkin mo ko, ay nagpupula ka kaagad. Talaga Athena, napakagandang balita naman tong dala mo. Tara, saan tayo pupunta? Saan tayo di mag-honeymoon? Nagkatawanan na lamang kaming dalawa. Binuhat ko siya na parang bagong kasal kami at dinala sa kwarto at maingat na inihiga sa kama. Hoy, teka Lander, anong ginagawa mo? Gusto kitang angkinin ngayon, Athena, at huwag mo akong pipigilan. Dahil ang daming mga araw ang nasayang. Oo naman, hindi kita pipigilan. Pero mamaya na, kumain na muna tayo. Baka lumamig yung niluto kong breakfast natin. Ayoko noon. Mas gusto kitang gawing breakfast ngayon. Ha? Anong akala mo sa akin? Pagkain? Masigit pa sa pagkain dahil para sa akin unlimited ka. Bigla na lamang itong natawa sa sinabi ko. Mabilis ko siyang siniil ng mga halik sa labi. Mga halik na punong-puno ng pagmamahal at pangungulila. Gumanti siya ng mga halik at ilang sandali pa ay pareho na kaming walang mga saplot. At malapit na mag-isa ang mga katawan naming uhaw na uhaw sa isa't isa. Walang kapaguran namin pinagsaluhan ang init na pagmamahalan namin at sinulit ang mga sandaling hindi kami magkasama.